natin. Eto na, mga kababayan, pinuna po kasi, pinuna po ng mga DDS itong pagtaas ng ratings ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sa nakaraang araw lang sa Okta Research na kung saan tumaas po talaga ang ratings ni PBBM, no? Mga kababayan. So congratulations po, no, kay PBBM na tumaas po ang kanyang ratings. Ngunit sapagkat bagamat di umano, mga kababayan, ay hindi po matanggap ng mga DDS o mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil na kung bakit tumaas ang ratings ni PBBM. Hindi nila matanggap, mga kababayan. Kaya po'y pinutakti po ito ng mga DDS na hindi nila kayang tanggapin. Wait lang ha, i-search ko, mga kababayan, ang pagtaas ng ratings ni PBBM. So ito po, PBBM ratings. Para makita nyo po, ito po, tumaas po tumaas ang trust ratings at approvals ni PBBM. May ads lang po mga kababayan. Wait lang po. Umangat sa 64% ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong Hulyo kumpara noong Abril na may 60%. Batay ito sa latest survey result ng Okta Research ngayong buwan. Bumaba naman ng 4% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Nakitaan rin ng pagbaba sa rating ni Senate President Francis C. Escudero. Mula 55% ay bumaba ito sa 51%. Umangat naman ng 3% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, umangat rin ang approval rating ni PBBM sa 62% mula 59%. 6% naman ang ibinaba sa performance rating ni VP Sara. Bumaba rin ang rating ni SP Escudero sa 49% mula 53%. Tumaas naman ang kay Speaker Romualdez mula sa 55% sa 59%. Ayan. So, wait lang po mga kababayan. Wait lang po. Yun po, ayan mga kababayan, pasensya po kayo, nahulog kasi yung laruan ng aso ko kaya tinawag ako, nalaglag kasi dun sa labas ng kulungan. So ayun mga kababayan, nakita nyo po na tumaas po at bumagsak po talaga ang ratings ni Lustay. Ngayon mga kababayan, pinuna po ito ng mga DDS. Kaya lang naman tumaas yan kasi nabayaran na naman daw ang mga research Kemerot. Oo. So ngayon mga kababayan, sumagot itong si UC Claire Castro. Sumagot ang palasyo sa mga inisyo nitong mga DDS. Ang sabi dito, mga kababayan, dito sa People's Tonight, ayan po ang sagot ni UC Claire Castro. Ito ang inihayag ni Presidential Communication Office, PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa press briefing ng Malacanang ngayong Biyernes, August 1. Tungkol sa resulta ng bagong Okta Research survey kung saan tumaas ang trust at satisfactory rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya natutuwa umano ang Pangulo sa magandang resulta ng mga survey dahil nagpahiwatig ito na nakikita ng mga tao ang kanyang ginagawa. Mahirap po kasi na bumaba ang ratings pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumaas ang ratings. Saad ni UC Claire Castro. Di ba? Ito ang masaklap mga kababayan. Sapul na sapul po dito ang mga bubong DDS. Mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumaas ang ratings. Di ba? Magtaka kayo mga kababayan. Nagugulat tayo sa loob ng ilang buwan, laging binabalita na ang taas daw ng ratings ni Lustay. Di ba? Hindi po ba kayo nagtaka mga kababayan? Tumataas ang ratings mo nang hindi ka naman nagtatrabaho. Ang sabi dito, mahirap po kasi bumaba ang ratings pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumaas ang ratings. Di ba? Iyak na naman ang mga DDS dito at sabihin na naman bangag si Auntie Claire. Di ba, mga kababayan? Iiyak na naman sila dito. Bakit? Ang hirap po kasi na sabihin natin bagsak si Marcos. Na kung saan
May sakuna, may problema, lindol, baha, sunog o gera. Si Marcos inaatupag lahat yan. Yeah? Pero ang masaklap mga kababayan, tumaas ang ratings ni Sara na pag may baha, wala siya. Pag may sakuna, wala siya. Yeah? Kapag may problema, may patayan, may huldapan, may saksakan, wala siya. Tumaas ang ratings? Hindi po ba nakakapagtaka yun? Saan po sila humuhugot ng kapal ng mukha na pataasin ang ratings nang hindi naman nagtatrabaho? Yeah? Bakit mga kababayan? Laging sinasabi ng mga DDS, hindi daw nila ramdam ang pagiging presidente ni Marcos. Bakit? Ramdam nyo ba ang pagiging vice president ni Sara? Tanungin ko kayo. Hindi nyo ramdam ang pagiging pinuno o presidente ni Marcos. Pero bakit? Nararamdaman nyo ba ang pagiging vice president ni Sara? Yes! Ako nararamdaman ko. Yung araw-araw, may press con, araw-araw, harap sa kamera, araw-araw, paninira, paninisi, at hanap butas. Di ba? Yan, ramdam na ramdam ko. Pero yung pag tinanong mo, baha, sunog, lindol, nandyan ba siya? Wala. Masanay na po tayo. Ramdam ko yung araw-araw na pamumuna niya. Ramdam ko yung araw-araw na paninisi niya. Ramdam ko rin yung araw-araw na kung saan-saan siya napapadpad. Siya po yata ang pinagmanahan ng mapa at trabaho ni Dora. Kaya nga tinatawag siyang Sara the Explorer. Come on, babunos. Everybody, let's go. Siya po ang pinagmanahan ng lumang mapa ni Dora na minana pa ni Dora kay Magellan. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mabigat po talagang isipin na yung nagtatrabaho tahimik, hindi sumagot sa issue, walang pakialam sa intriga, naghahanap ng resolba, bumagsak ang ratings. Pero mas mabigat pong isipin na tumaas ang ratings sa hindi nagtatrabaho. Saan kayo kumukuha mga kababayan? Kung dito tayo mga kababayan, bigyan natin ng example. Kung sa pageant pa nangyari, si Sara at si PBBM sumali ng pageant o patimpalak. Saan kukuha ng criteria for judging ang mga hurado? Kung magpapaligsahan sila. Pagdating sa pagtatrabaho, nakita nyo ba nagtrabaho si Sara? Wala. Anong ilagay doon ng hurado sa criteria for judging pagdating sa trabaho? Pagdating sa pag-present or pagserbisyo, sa logbook pa lang, saan kukuha ng criteria for judging ang hurado na ilagay niya doon na present si Sara? Halos nga sa loob ng isang taon, swerte na lang kung may isang linggong present siya sa opisina niya. Ngayon, paano mo sasabihing tataas ang ratings ni Sara? Kung doon pa lang sa criteria for judging, attendance, trabaho, duty, di ba? Immediate action. Andyan ba siya? Pag may baha, nasaan si Sara? Laging wala. Nasanay na nga ang tao Sanay na nga ang tao. Tapos kukuha kayo at sabihin ninyo, taas ang ratings. Kaya sa pool sila kay Auntie Claire. Ayan pa si Anthony, Ributabo, ang pangit ng apelyido, pangit ang pangalan, bobo ang lahi. Diba? Mamamatayang lahi. Mamamatayang bobo ang lahi. Sabi ni Auntie Claire, mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumaas ang ratings. Mas mahirap kasi na bumababa ang ratings pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat po yung hindi nagtatrabaho pero tumaas ang ratings. Sa poll ang DDS. Basag. Sir Lito Braga, Ma'am Joy Lim, basag ang grupo ng mga totoong bangag. Biruin ninyo mga kababayan, bakit ko nasabi na ang DDS po ang totoong bangag? Bakit? Si Digong po, inamin na po ni Digong. Inamin po ni Digong na gumamit po siya ng fentanyl at talaga pong addict po talaga siya. Ito, pakinig ko muna sa inyo. Walang iyakan, DDS ito wait lang mga kababayan. Ito po. Yun ang fentanyl. Sabi ng mga doktor,
overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict. Ilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang nasa... Paradise. I have never been to paradise, but I've been there. Oh, And parang paradise. parang paradise. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo Yes, raw ang correct. number 1 drug addict. Ilagay. 'Di ba? Oh, mga kababayan, gusto kong basahin kung ano at saan at ano ang resulta kapag gumamit ka ng fentanyl. Ito po mga kababayan. Kaya sabi kasi nila si PBBM daw bangag. Face of Sky, hello po. Ma'am Mary Ann Suzuki, hello po. Si PBBM daw addict, nagko-cocaine. Fentanyl. Ay, Diyos ko. What is fentanyl? Ito po, side effect po ng fentanyl. Ito po side effect ng fentanyl. Chest pain or discomfort. Difficult or trouble breathing. Irregular fast or slow or swallow breathing. Heart, lightheadedness, dizziness or fainting. Pale or blue lips, fingernails or skin. Serve muscle stiffness, slow or irregular heartbeat or unusual tiredness. Fentanyl. Ito po, mga kababayan. What are the uses of fentanyl? Does fentanyl put you to sleep? What are the risk factors of fentanyl? Ito na. Change of tolerance from not using or using less. Change in the drug supply. Mixing opioid with respiratory depressant or downers, such alcohol or benzodiazepines or benzos. Mixing opioids with stimulants such as cocaine and methamphetamine or other known as shabu. Yan po yun, mga kababayan, ang fentanyl. So, ang fentanyl po, mas malakas pa sa shabu. Bakit? Kasi hindi lang po shabu ang nagmimix sa fentanyl. Kasi nakalagay po dito, mixing opioids with respiratory depressant, downers such as alcohol, benzodiazepines or sipines or benzos. Mixing opioids with stimulants such as cocaine and methamphetamine. Methamphetamine or also known as shabu. 'Di ba? So grabe po kalala kapag gumamit ka ng fentanyl. Ma'am Susan Vergara, mega love shout out. Siya po ang totoong bangag at siya po ang totoong niwi. Yan po ang fentanyl. Overdose risk factors. Ayan po ang mixing niya. Mixing opioids with stimulants such as cocaine and methamphetamine. So, ibig sabihin, yung methamphetamine is shabu, nakakabaliw na. Lagyan mo pa ng cocaine, mas lalo pong nakakabaliw. So, mas matindi po si Digong na addict kung sakali na tinawag nilang addict si PBBM. Kasi ang sabi nila, si PBBM nagko-cocaine. Itong methamphetamine is drugs po yan, sa madaling salita, shabu. Kung ipagsabay mo ang shabu at cocaine, talagang demonyo ang utak mo. 'Di ba? Yun po yun, ang katotohanan, mga kababayan. Tapos sabihin ng mga DDS, si PBBM addict. So ano bang tawag ninyo kay Digong? Dalawang substance na pinaghalo dyan. May opioids pa. May cocaine pa. 'Di ba? Sabi ni Flatlick Mania, hirap ka nga bumasa, tas maniwala pa kami. Di wag kang maniwala, pakialam ko sa'yo. Oo, kasi kahit naman basahin ko ng ayos yan, kung bobo naman talaga ang mga DDS at hindi naman nakaintindi, paghirapan ko pa. Kahit naman ayusin ko pagbigkas yan, kahit gawin ko pang Chinese yan kahit i-change lengguwahe ko pa yan, gagawin ko pang Spanish yan. Di ba? Punto por punto. Di ba? Kung bobo nga naman talaga ang DDS, hindi talaga maintindihan yan. Di ba? Kahit nga sa harapan ninyo, si Sara pumatay, ipagtanggol nyo pa rin Di ba? Kahit nga sa harapan ninyo, si Sara nanaksak, ipagtanggol nyo pa rin Di ba? Kasi hero sa paningin ninyo. Kasi bobo nga kayo. Di ba? Yun ang totoo.
at least you're trying to read. Di ba? Di ba, ma'am? Huge DC3? Kahit nahirapan ako magbasa, kaya hindi ko naman trabaho ang medtech. Di ba? Hindi ko rin trabaho ang nurse or doctor or midwife. Di ba? At kahit naman basahin ko ng ayos yan, kahit lagyan ko pa ng meaning or diction yan, kung bobo naman talaga ang DDS, maintindihan ba nila? Di ba? Lagi niyong pagkatandaan, kahit paayusin ko ang basa niyan, kahit lagyan ko pa ng label yan, ibobo nga ang DDS. Di ba? Ano ang magawa ko sa inyo kung bobo nga kayo? Di ba? Kaya nga sabi ni Larry Gadon, mga bobo. Eto, sunod, mga kababayan. Eto pa, Diyos mio Marimar. Ito, yung sunod, mga kababayan, patungkol po ito kay Speaker Romualdez at kay